Kamusta mga bata? Ako si Teacher Zara. May baon akong kwento. Gusto niyo bang makilala kung sino ang ubod ng bait ng batang babae sa kanyang kapwa? Hali kayo, samahan niyo ko. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang si Stella at ang mga kaibigan niya sa araw ng Pasko. Anak mayaman si Stella, subalit hindi siya katulad ng ibang lumaki sa karangyaan na walang ginawa kung hindi ay mamasyal sa kung saan-saan at magpakasarap sa buhay. Kahit ang ama niya, si Don Manuel, at ang ina niya, si Señora Faustina, ay lubos ang pagpapasalamat sa mabuting loob ng kanilang nag-iisang anak. Kakaiba ang kabutihan na ipinapakita nito, lalong-lalo na sa mga mahirap na tao. Tuwing Pasko, niyayaya ni Stella ang mga kaibigan niya na pumunta sa bahay ampunan sa Margahera. Namimigay sila ng mga laruan, pagkain at iba pang mga regalo sa mga bata doon. Stella, matanong ko lang, bakit dito tayo pumupunta tuwing Pasko? Tanong ni Faye, isa sa mga matalik na kaibigan ng dalagita. Malapit kasi ang puso ko sa mga bata sa bahay ampunan. Gusto ko na kahit isang beses lang sa isang taon ay mapasaya ko sila. Paglalahad ng dalagita. Hindi isang beses sa isang taon, Bes. Isang beses sa 2 linggo. Swerte nila sa'yo, friend. Sabi ni Bea sa kaibigan. Masayang-masaya ang mga bata sa ampunan nung araw na iyon. Dinalahan sila ni Stella ng piniritong manok, spaghetti, sandwich, hotdog, at salad. Marami rin silang bagong laruan at may mga hindi pa nabubuksan na mga regalo. Habang sumasakay sa auto ang 3 magkakaibigan, biglang ikinwento ni Stella ang tunay na dahilan kung bakit malapit ang loob niya sa bahay ampunan sa Margahera. Alam niyo, nais ko silang mapasaya dahil talagang ibang-iba ang buhay natin sa kanila. Maswerte tayo at lumaki tayo kasama ang pamilya natin. Sila, doon na sila bumuo ng pamilya dahil marami sa kanila ay wala ng ama at ina. Sa tuwing tinititigan ko nga ang iba sa kanila, ramdam ko ang pangungulila nila sa mga magulang nila. Pagpapaliwanag ni Stella. Hindi nakaimik sina Bea at Faye sa narinig nila. Nagpatuloy si Stella sa pagsasalita at doon nila lubusang naintindihan ang kanilang kaibigan. Laking ampunan si Mommy, pero marami ang hindi alam iyon. Noong bata pa ako, palagi niyang kinukwento ang mga naging karanasan niya. Mahirap raw ang lumaki na walang mga magulang. Pero nagpapasalamat siya at may mga mabubuting tao na nag-aalaga sa kanila doon, sabi ni Stella. Simula noong narinig nila ang mga sinabi ni Stella, ni minsan ay hindi na uli nagtaka sina Bea at Faye sa kabutihang ipinapakita ng kaibigan nila sa mga bata. Lubos nilang nauunawaan ng labis ang natutunan niya sa karanasan ng kanyang ina. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo at nakapulot kayo ng aral kay Stella. Maraming salamat! Paalam!